Presidential Broadcast Service. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Iloilo, Radyo Pilipinas. 585 AM. Oras sa Radyo Pilipinas, 1:01 sa hapon. Babae ko at mga istorya, handom, pagpanghangkat, kag kadalagan. Mga istorya sa mga babae nga makahatag sang inspirasyon, aton pamatian. Mga babae nga baganihan sa ilatag sa kapatag nga wala nagaatras sa mga pagtilaw. Mga eksperto nga magahatag sang ila mga pananaw, kag mga babae nga ang istorya sang pagpangabuhi pinasahi. Inyo mapamatian diri sa Babae Ka. Kada Martes humalin 1:00 tubtob 2:00 sa hapon. Aton pamatian ang programa nga magahatag sang importansya sa kababaihan nga may handom nga magbag-o sang kalibutan. Babae Ka. Diri sa Radyo Pilipinas, Iloilo. Babae Babae ako at may silbi sa lipunan di paapi. Isinusulong ko mga layunin, karapatan sa mga usapin. Sa edukasyon, sanay, hirap o kalusugan taglay, makikipaglaban sa karahasan, isang matutong galian. Babae ako, may panindigan, di matitidag kailan pa man. Babae ako na may karapatan, may boses, may kakayahan, mga kasaluan, pusong totoo, kaya ko sinuwan ako sa buong bansa at buong mundo'y pagsigawan. Sinuwan ako. Mayong hapon Pilipinas, mayong hapon Western Visayas, mayong hapon syudad kag probinsya sang Iloilo. Babae ako. Good afternoon, good afternoon. Good afternoon sa aton nga mga kauturan nga naka-tune in na subong nga hapon Tulog ay pagmula. sa 585 AM kag syempre sa mga nagalantaw sa aton nga Facebook Live sa Radyo Pilipinas Iloilo. Sa kabataan, ang kasa. Buyag naton tamyamon sa mayong hapon ang tanan nga mga nagapamati di may nga bahin sa Pilipinas o kung sang kalibunan, especially sa mga babae. Sa aton dira nga mga nanay, mga lola, mami, mama, mga tita naton, no? Sa buong bansa, At ang mga nagapakanan. sigawan. Siyempre, tamyawon taman sa mayong hapon ang aton nga mga fur moms. Kamusta no ang inyong Tuesday? Kamay pa no nga ti pahuway-huway ka mo naka-relax ka mo no kiti amo ini nga oras. Wa kita kaina ba o perte kaina? Pina naman ang malaki. Kung sila walang babae palaban, ang hamon ng buhay dito susukuan. Wala ba? Mga biyan, welcome sa pagpangalagad sa programa Babae Ka sa Radyo Pilipinas Iloilo. Kada Tuesday no, ganay kita din sa aton nga pagpangalagad humanin launa sa hapon, launa 55. Pag ako ang inyo makaupod, Maria Grace Erenyo. Babae ako. Mga biyan, sa mga adlaw sa Tuesday, isa ka espesyal no nga bisita ang aton nga makaupod. At syempre no, pamatian taman ang iyang istorya. Especially mga biyan no, sa pagsakdag nila. Kung bilang tingog sang aton man nga mga persons with disabilities. So kung PWD, diri sa aton sa syudad sang Iloilo. I'm sure mga abeno excited ka mo nga makilala kag mapamatian later on ang aton man nga interview no sa aton nga dinapit nga bisita kag ako man no excited ako mga biyan bangon mi ara sang
programa no nga paghiwato diri sa aton sa syudad sang Iloilo para sa aton nga persons with disabilities. Hindi pa So excited ako no mabatian later on no ano bala ining sa mga aktibidad sa no inihiwaton. sanay dahil po kalusog ang taglay pakikipaglaban sa karahasan sa matutong galian magaya ko may panindigan di matitigan. Pero antes ko mga biyano ipakilala ang aton nga dinapit nga bisita kuha kita anay sa pinaka-latest nga lakat sang panahon kaupod ang aton nga pag-asa Iloilo. Radyo Pilipinas. Sa aton pinakalinya si Ma'am Lenore Silvestre. Ma'am Lenore, good afternoon. Mayong adlaw man sa tanan. Amay nga natin latest weather update para sa subong nga adlaw. Tuesday, May 27, 2025. Intertropical Convergence Zone or ITCZ nag-apekto sa Mindanao ug Palawan. Easterlies naman nag-apekto sa nabiling nga barang tungkol. Sa subong wala man kita may na-monitor na LPA sa sulod o sa buwan sa ating Philippine Area of Responsibility. Diri naman sa Western Visayas, maka-experience ka sa magalumang ng kalangitan. Kung may mga spotted na pag-ulan, pangalatid pa ng goob, labi na git kahapon kang pagkakihon, dala sa ITCD. Mahina tugtog makasarangan naman ang hangin natin dito sa Western Visayas, nga maghahalin sa direksyon na sidlangan, tugtog bamihan na sidlangan, nga magadala sa Makanay, tugtog makasarangan ng pagbalod ng ating kadagatan. Forecast temperature natin generally nasa 26 to 32 degrees Celsius. Ang adlaw nagbutla kagi ng 5:26 a.m. Kag magatunod din ng 6:08 p.m. karon hapon. Kag ang ating forecasted maximum heat index ara sa may 43 degrees Celsius. Kag may ning ating latest weather update halin diri sa may Iloilo Doppler radar station. Ako si Lenore Silvestre, magandang salamat. Ma'am Lenore, may we know no nalabot na bala naton ang 43 degrees Celsius naton nga projected heat index subong ya nga Martes. So, parang pinakataas pala natin kami observe, ma'am, is 42 degrees Celsius, ma'am. Ano nga oras ini siya Ma'am Lenore na record ang 42 degrees Celsius? Actually, halin ma'am, kagi ng 11 a.m. up until subong 1 p.m. And ma'am, subong nga Martes, no, lauman bala naton ang isa ka mainulanon nga hapon o kung kagabihon diri sa aton sa Western Visayas or sa Iloilo? Yes, ma'am, possible, ma'am, mag-ulan. Parang sa hapon sa gabi. Kamusta Ma'am Lenore ang aton nga extended weather outlook? Mangin manami bala ang weather naton sa mga masunod nga inadlaw? Based sa ating mga extended weather outlook, expect ang mga January, February sa aga, tapos sa hapon may chances of thunderstorm. Pero Ma'am, klarohon ko lang ha, ining pag-ulan-ulan no diri sa aton sa Iloilo City. Kahapon no madamol ang ulan sa pila ka distrito sa Iloilo City. Hindi niya dala sang any no nga LPA o ko na bagyo. Hindi man ma'am. Ang tawag ma'am sa ating weather system nga ITCZ. And saan o naton Ma'am Lenore no lauman ang mainit pagid sa gihapon nga panahon no especially no kada udto hasta san o ini siya kay san o nato lauman ang aton man nga rainy season. Ang rainy season wala pa man lang kami criteria magkita nga pinasunod. Tapos upon this week continuous pa na experience nato nga mainit kag papaanga panahon. Okay, lastly na lang siguro Ma'am Lenore ang imo nga panugyan sa aton nga mga tagpalamati. So, since ang ating forecasted maximum heat index are at 43 degrees Celsius, which is danger level, nasa danger category, mag-success sa mga lightweight, light-colored clothing, ihiling sa mga damo ng tubig, stay hydrated, and then, if ever, limitahan natin ang ating mga outdoor activities. Okay. Okay. With this, Ma'am Lenore, madamo kanya salamat. Okay, thank you, ma'am. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. There you have it mga biyan, si Ma'am Lenore Silvestre, ang aton nga weather observer sa Pag-asa, Iloilo.
So padayon kita mga abyan no sa pag-record sang 42 degrees Celsius no according kay Ma'am Lenore ginalauman naton mga abyan ang maximum heat index subong yang Martes. Silbi sa lipunan Magalabot sa 43 degrees Celsius pero halin ka ina alas 11 layunin karapatan Oktober subong no alauna ang aton nga na record ila sa 42 degrees Celsius. o kalusugan Mabal ni Ma'am Lenore no kung wala sa mga importante nga kadtuan Alahasan matutong galian Pagingin sa inyong balay no pero kung may ara sa mga Hindi matitinan maging malikawan nga transaksyon dala nun sa inyong nga para. May kakayahan Mga kasunod Pusong totoo Kayang-kaya ko Sinuan ako Oras mga biyan sa Radyo Pilipinas Launa Jess sa hapon. Sigawan Sinuan Sa mga kauturan natin mga first time nakapamati diri sa atong sa programa Babay Ka. Mga biyan ang programa Babay Ka. Wala lang no naghahatag sang tingog para sa mga babae na nangin madinalag ono sa ilatag sa ka-field o nag-excel sa langhay-tuhay man nga field kundi maghahatag man kita no sang tingog sa mga lalaki, mga members ng LGBT IQA plus community kag mga nagasakdag no sa kinamatarong sang kababainhan. Babaya ko Sa mangin paalagyan man kita mga biano para mapatubo ang aton niya Babaya nga paghambalanay pagbayluhanay no sa mga idea na tuhoy sa parenting kag mga issue no kag problema concerning no mga babae kag mga lalaki. Sigawan Sinuan ako Subong mga abyan nga Martes as mentioned no sa ka-espesyal mga abyan nga bisita ang aton nga makaupod later on. Mga babae Makaupod naton mga abyan no ang president Susukuan May kapasay sa Federation of Persons with Disability Associations sa syudad sang Iloilo kag local president sang JCI Iloilo ilang ulan. I'm sure mga abyan no familiar ini siya kung ikaw no pero may ikaw nag-account sa Iloilo City Hall. I'm sure no makita mo gid ini ang aton nga guest subong nga hapon. Paupo naton mga abyan si Ma'am Bliselda Mabilog Espesor. Live no sa aton nga Zoom later on. Istoryahan naton mga abyan no ang pagpanikasog kag dedikasyon man no sa pag-unite kag pagpalabot no sang tingog sang persons with disabilities sa aton nga syudad pinaagi kay Ma'am Bliselda. Pagpaton taman mga abyan no hibaluon naton ang current situation sang aton nga mga persons with disability nga kabudlay nila no nga ginapangatupang sang aton mga PWD community kag paano kita no paano ang gobyerno naton nakabulig no sa siniman nga kabudlay sang aton nga persons with disability. Istoryahan taman may later on mga abyan no ang upcoming event sa local organization no kini nga PWD I Am Able Summit kag ang PWD Sensitivity Training hibaluon naton no kung may ara kita kilala no nga persons with disabilities so kung kita mismo mga abyana paano kita maka-join no sa sini nga May aktibidad silbi sa lipunan Di pa aapi san o ini siya hiwato kag sa diin. Layunin karapatan sa mga So ini mga biyano nga mga pamangkot naton sabton ini siya later on sang aton nga Makikipaglaban sa karahasan yes si Ma'am Bliselda Mabilog Espesor. May panindigan Di matitinan kailan pa man Babaya ko na may karapatan May kakayahan Mga kasunod Pusong totoo Kayang-kaya ko Sinuan ako Sang una mga abiyano sang wala pa kita diri sa Radyo Pilipinas Iloilo. Permi naton ini mga abiyano meet si Ma'am Bliselda. Siyempre no ang iyaman husband si Sir Mark Espesor no kag nakita naton mga abiyano duhagit ini sila no ang nagapanguna no sa paghahatag sa mga pag-organize no sa mga programs mga activities for our persons with disability. So I'm happy mga abiyano to reconnect once again no sa aton man nga bisita at makaupod siya subong nga hapon diri sa aton nga pagpangalan. Kani mga abiyano hindi na naton pagpadugayon sa aton nga pagbalik. Makaupod na naton si Ma'am Bliselda Mabilog Espesor ang aton nga presidente sa Federation of Persons with Disability Associations diri sa syudad sang Iloilo. Mga abyan magabalik ang programa Babay Ka.
Banta sa kalusugan na dala ng COVID-19 ay seryosong binabantayan, pero huwag kalimutan ang ibang sakit na sanhi ng baha at pag-ulan. Dengue. Dahil sa pag-ulan, maraming mga areas na umiipon yung water. Leptospirosis dito sa Pilipinas, very common sa atin ang pagbaha. Ugaliing maging malinis sa katawan at malinis sa kapaligiran. Sa ganitong paraan, siguradong sakit ay maiiwasan. Hanapin natin yung mga breeding ground where insect repellent, baon tayo ng botan, or hintayin natin mawala yung baha. Ngayon, mas naruhugas yung mga tao, mas better yung hygiene. Tayo ang simula. Sa pagiging malinis at maingat, ating malalabanan mga sakit na hatid ng pabago-bagong pihit ng panahon. Isang paalala mula sa Radyo Pilipinas. Pahatuhod, balik at ulo, kita pwetan, baywang at susus. Huwag mong titigan ang hindi sa'yo at maging disenteng tao. Pare, ang catcalling ay isang uri ng sexual harassment. Di biro ang sexual harassment at di nakakamacho ang pang-aabuso. Isang paalala mula sa Philippine Commission on Women at ng himpilang ito. Sana'y tiyakin ng mga magulang kung maipanganak akong malusog. Kumain si nanay na may sustansyang vitamin A panlaban sa infeksyon. Para din sa mata, balat, bumbunan at mga buto. Iron, pampabuhay ng dugo at muscles. Iodine, pang-iwas sa komplikasyon at pagiging abnormal. Importante din ang check-up kay doktor. Kasi healthy nanay, ganda buhay. Ang violence against women and their children o VAUC ay isang krimen at hindi isang pribadong usapin lamang. Ito ay nakasaad sa Rule 3, Section 6 ng Republic Act 9262 o Anti-Violence Against Women and Their Children Act of 2004. May obligasyon ako, ikaw, tayong lahat. And vow now. It's our duty. Ang paalalang ito ay hatid sa inyo ng Philippine Commission on Women at ng himpilang ito. This is a public service announcement. Isang paalala mula sa National Telecommunications Commission, National Capital Region o NTC-NCR. Ang kanilang Oplan Contra Tax Scams. Oplan Contra Tax Scams. Binabalaan ng publiko na sakaling kayo ay makatanggap ng kakaibang text messages sa mga di kilalang numero o di kaya ay mga text messages na may kahina-hinalang mga link. Huwag pansinin, huwag pindutin, huwag i-click ang link. Huwag i-click ang link. Ipagbigay alam agad sa NTC website ntc.gov.ph o kaya ay sumulat sa kanilang email na contratextcam@gmail.com. Sa mga panahong ito, huwag padaya, maging wais na madla. Makibahagi sa Oplan Contra Text Scam. This is a public service announcement. Public service announcement from PBS, Presidential Broadcast Service, and Radyo Pilipinas. Oras sa Radyo Pilipinas, 1:18 sa hapon. Babae ako at may silbi sa lipong di paapi. Isinusulong ko mga layunin, karapatan sa mga usapin. Mga biyan sa gihapon, nagapamati ka mo sa programa Babae Ka. Kaupo na ang inyong alagad, Marian Grace Aranyata. As mentioned earlier, mga biyan, subong nga hapon, makaupod nato ng Presidente sa Federation of Persons with Disability Associations sa syudad sa Iloilo, kag-anay Presidente sa JCI Iloilo, Ilang-Ilang. And I believe, mga biyan, ayaray na ang aton nga subong nga hapon sa aton nga Zoom, si Ma'am Bleselda Mabilog Espesor. Ma'am Bless, good morning, mayong hapon, and welcome din sa aton sa Radyo Pilipinas Iloilo. Good afternoon, everyone. Yes. Pati ako, ma'am. Yes, loud and clear. How about kami, Ma'am Bless? Kamusta ang amon yung sulodira?
Okay naman. Okay, sige. Ma'am Bless, before kita na mag-start sa aton mga interview, basi luyang nimo tamya mo, no, ang aton nga mga kauturan nga nagapamati subong nga hapon, especially no ang miyembro sang nanuhay-tuhay man naton nga Persons with Disability Associations diri sa syudad sang Iloilo. Okay, so good afternoon sa tanan nga mga nagapamati sa bunga hapon sa aton nga programa Babae Ka. At sa tanan nga mga ako nga mga kaupod, nga mga persons with disability, and also to all listeners sang subong nga hapon. Maayo gid nga hapon. Yes. Ma'am Bless, ang bago ka ina, no, I'm happy no nga maka-reconnect once again sa imo, no, kiti sang una, usang wala pa ko diyan sa Radyo Pilipinas Iloilo, pero may kita nagakit-anay, kag permi ko man, may istorya, no, ang imo nga husband si Sir Mark, no, ma-interview si Sir Mark, kag ikaw man syempre, no, and I'm happy, no, nga once again, makaupod ikaw, and at the same time, no, mapalayag man sa kahanginan, no, ang aton nga interview subong nga hapon. Sige, una sa tanan, Ma'am Bless, no, pwede mo bala no maistorya especially sa aton nga mga tagpalamati no kung paano bala no nagsugod ining imo nga advocacy para sa aton man nga persons with disabilities. Actually, funny story, gid nga ay pagsulod ko diri sa Iloilo City Government nang siyempre why ko kabalo kung ano ang akon nga pwede obrahan. So gid-connect ako sa inyong nga opisina at that time tawag sa noon sa Office of the Person with Disability Affairs. Ay may amusin galing nga opisina, no? So actually abo na siya ang time na kumbaga daw inang natandad ako kag nakatultol nga may ara gali sa opisina ang mga pareha sa akon. Although at that time hindi man ako ang tipo sang sang tawa being nga aware gid no na may nga gali kay syempre growing up hindi man gid balaan di ka tama ang akon nga nga disability, although masang kamay ko di ara gid pero nagdako ako abi nga daw hindi na sa wala na kakusan. So all that niya sang idea until that day nga nag-ubra ko sa City Hall. So that is my amo na siyang ako ng journey sa ini nga advocacy. Yes. And you've mentioned Iloilo City Hall. How long na ikaw dira, Ma'am Bless, nga naga-obra sa city government? Okay, so ang pagsulod ko gid no that time sa under sa Office ng Persons with Disability pa was 2011. So buong 2025 na. No? So, siguro sila na pero mali na regular employee ako diri 2015. So, kung ang lang isip ko, naka 10 years din ko subong Yun, naka 10 years in service si Ma'am Bless. Yes. Ma'am Bless, kay ti hambal gani nimo ka ina no, una do wala pa ikaw kabalo nga may naga-exist no nga kasubong sini nga opisina dira sa aton sa City Hall, but halin sang una dira ka gin-assign na as subong sa opisina sang aton nga persons with disability man. Bali, I was assigned sa inang office from 2011 until 2020. And then pero ang ako niya mother unit since 2015 actually is the Sangguni ang Panon Project. So, diri ako sa bong. Okay. So, and is it okay, ma'am, no, sa atmon nga mga tagpadamati, no, ma-share man, no, kay tingin mention mo man kaina, may isa ikaw man, no, sa may mga kasablagan. So, ano ang imo, ma'am, nga, kumbaga, disability, no, and kamusta, no, growing up, no, nga may kapareho sini nga disability man? Okay, so according sa NCDA, ang ako nga disability sa subong, kay do ka na mga lain-lain categories, laonan, nagalain natin, finally subong mag-decide ka nila ang physical. Pero, kung doctor, kung ang kuton mo is neurological because my condition as a person with cerebral palsy, ako, so bali ang ako nga pagka-cerebral palsy is half right side, hemiplegic, kumbaga. Yes. Balikan natin mga abyan sa dili madugay. Sige, Ma'am Bless.
Babae ako at may silbi sa lipunan di pa aapi. Isinusulong ko mga layunin, karapatan sa mga usapin sa edukasyon. So yan yung mga biyan nagabalik sa aton nga Zoom si Ma'am Bless. Yes, Ma'am Bless, padayon lang kita. Yes, siguro ma-request lang kita no kay Ma'am Bless nga i-off na lang siguro no ang camera. Malakas ang loob, pusong totoo, kayang-kaya ko siwala ko sa buong bansa at buong mundo'y pagsigawan. Sinuwala ako. Manami mga biyan no kay ti una no gina-mention nato nga si Ma'am Bless no sagid sa mga naghahatag no ulikid sa aton mga persons with disabilities diri no sa syudad sang Iloilo. Kada manami no kay ti miara sila mga biyan nga palaabuton nga aktibidad sa mga biyan no ka training para no sa aton nga persons with disability. Niwaton mga abyan sa Friday and sa Saturday. Tingwaan naton liwat mga abyan malabot si Ma'am Bless no sa aton nga Zoom. Sa buong bansa at buong mundo'y pagsigawan. Sinuwala ako. Ako sinuwala, babaeng palaban ng hamon ng buhay dito susukuan. Sige, yari nagabalik sa aton nga Zoom si Ma'am Bless. Ma'am Bless? Okay, so, yun, sige. Sorry, gid mo na cut kita basta siya gid. Wala ka. Pero, sige, so balik kita, ang ako nga disability is because of my condition na cerebral palsy, ang mga diagnosis ko. So, isang neurological na condition, kaya ang ako nga brain na damage. So, ang damage niya is connected sa motor and sa paghulag. So, anything na connected sa paghulag. So, akon, ang affected gid is ang right side. So, right arm, skag leg. Mm-hmm. So, kamusta ma'am no, growing up sa may subong sini ma'am no nga sitwasyon no, langin na mahapos, langin mabudlay, kamusta ikaw sa nga nagdako ikaw Ma'am Bless? So, bali, ang sa ako na case is amayo gid kay because early intervention ako. I mean, early ako na-detect na may cerebral palsy. So, mga wala ako, 1 year o mga 1 year old pa lang ako na sang ako na parents nga may ara gali ako sa nga tawag ng cerebral palsy. Tapos, so, 12 years of my first existence, kumbaga sa recollection ko yan, ara ko sa Iloilo Doctors sa Rehab Center. Amo na ako na daw second home. Yes. So, dira na, because kay bata ako, di syempre, kumbaga, bila kong bata ka pa, kung syempre pliant tayo nalawan, tapos ka pa i-intervene, kumbaga. So, akon, ang alin sang 1 year old ko, kumbaga, ginlagas siya ang mga milestones bala na delay. Pagkamang, pagkamang, pagpumpo, pagtindog, hasta nga nakalakat ako at the age of 2. So, amo na siya ang akon nga, kung dito ko sa rehab, si bida ko kay diba, ako lang to ang ka-recollection ko siya, bata pa ko dito, siyempre kidasi lang ako na progress, dito ako bala ang turundan, lulog, bala, ma-rehab, lulog, ma-exercise kita, kaya para sa kayo, gusto, galakat na ho, tawa bala daw. Siyempre, sikat ko dito. Then, here comes school. O siyempre, nagsila ka na. So, pag iskila na nakon, dito na ko nakabatsak, saan tawag na, siyempre, mga bata, wala to naman na yan. Di bala, sundog-sundog, ano na nadangguli, nagtawag. Galing kay, ang masaling ko lang siguro, no, sa aton na time, siguro, dapat i-advise na din sa mga kabataan sa buong kayo sa una yan. Bala, sa siyempre, kaya kung sunlugon, kaya kung bala yung mga way, ang buta, mga way, bumabatog ito yan. Siyempre ako, sunlugon. Kasi pa mga bata ka lalaki, natural lang, ay dumul. Sunlugon ka, piang. Tapos, lagson ko, may to realize, kasi ko nalagas ko, kung talaga sila, no?
Kaya dahil sila magdalagan. So, bayan ko sila. Tapos, syempre, boring ka na niya kung wala sila ginasapak. Wala mga bata. Kung nang sila nga sundog, hindi na pagsapak konti boring. Mangita naman sa iba na sundogon. So, amo na, kumbaga, na-balance ang ako, ginahamba sa self ko. So, na-balance out ako siguro because na may duka ako ka lugar. Sa lugar nga, hindi ako, though feeling ko, though discriminate ako. And then may lugar nga, kundi na, dira ako ang bida, ako ang sagad, ako ang maayo. So, dito ko nga na-feel nga, doon na balance ko. Yes. Ma'am Bless, sa subong no, haba ko gani no, sa pila ko katuig dira no nga pagbalik-balik man sa City Hall, always kada kita ko sa imo no, magkaistoryahanay kita nga may mga activities, may mga programs ikaw no ang opisina para sa aton nga mga persons with disabilities, and you have the choice no nga hindi ini sila pagsapakon o kung mahalin ikaw sang unit or malain ang imo nga focus. Why is it nga until now no, especially subong no nga presidente ikaw sang Federation of Persons with Disability Association diri sa Iloilo City, why is it nga until now nagatinir ikaw dira, ginabuligan mo sila, Ma'am Bless? Yes, good question. Kay amo na gano no, sa nabalaan ko nga nakitaan ko nga may anak gali sa mga programa. Sa una, malaan galing ko yung nga abi ko, ako na ko siyang sipi sa bilog ng kalimutan. O syempre sa ako ni bilog ng kalimutan, di ba? And then, only to realize na sang dito, sang nag-start ako sa office ng person with disability, dito ko nakita ang mga kabataan na pareha sa akon. And ang feeling wala nga, ay ako ya sa una, may ara sang capacity ako na parents na ma-intervene ako, makarehab ako and all. And then to look at these children na masali nga itong kaluluoy, kay akalabaran sa ila, mga 5 years old na, 6 years old na, dalag ko na niya, na ganya, 18 years old na, pero wala good bala. So, do dito ko good nakita nga, oh my God, kung ano kabala ka fortunate. And so, tungod sina, though, dira man ko na-realize na siguro mo ng purpose ko. Naaari ko. Diri, kahit tungod siya ako, bintagaan ako yasang opportunity, so sila, muligan ko man, nga kahit paano, bala, sa kung ano man lang ang kaya ko, pwede sila magbuligan. So, amo nga time nang dito ko sa office, ng person, syempre pag sa mga programa, nga pwede ko madihon o sa federation, dito mo naman gin-organize, mayo, ginpapagpo ng federation, and then even though subong wala na ko sa opisina, sa directly na involved sa office of persons with disabilities, as kaya mo na gani mo, hindi ko gindi manipatan si Miss Dolores, so dinar nagambal, nga madul, ano dito, samba niya nga bisan diin kadalon nga nagtadlong na tiil mo, nagtadlong na kamot mo, makahamba ka nga hindi ka na, hindi ka na diri kay hindi ka na piang o hindi ka na lupog, diba? So, ako, lifetime condition ko nun. Bisan diin mo ako dalon, amo ko sini. So, siguro bisan hindi na ako sa opisina ng PWD, bisan sa uli, hindi na ako sa federation, hindi na gid niya makuha sa ako na maging mag-advocate para sa amo niya kausa. Yes. And I think no ang tao nga maka-best advocate no sa sini nga mga programa Ma'am Bless are those people man nga may ara sang first hand experience no kag naka-interact no sa mga persons with disability naton, and for how many years I think nga pagserbisyo mo dira Ma'am Bless sa aton man nga Person with Disabilities Affairs Office, madamo na ikaw no na istorya, madamo na madamo na nga mga PWDs ang nakabatsyag man sa imo nga balatsyago no kag napamatian ang ilang nga istorya kag do kabudlay nga mapalayo no sa aton man nga persons with disability. And Ma'am Bless no sa pila nimo ka tuig, ano kumbaga no ang ma-consider nimo no nga memorable gid no nga experience nimo bilang leader sang aton nga federation? Yes, mga biyabalikan natin sa Dili Madugay Siliwat si Ma'am Bless.
So, according to mga abyan no, kay Ma'am Bless, no? Kumbaga, nangina personal na niya no nga advocacy. Sige. Ma'am Bless? Wala ko actually nakalin na nagulta ang signal. Sige, Ma'am Bless? Hello? Yes, Ma'am Bless. Wala ang signal. Sige. Sige. Ma'am Bless, iliwaton ko lang nung ako mga question. Ano yung Ma'am Bless, no, ang makonsider ni mo no, nga pinaka-memorable no, nga experience ni mo no, bilang leader man sang ato nga federation? Okay. Okay, madam. Yes. Ang ako siguro na-consider ko ganyang most memorable is when I see ang need bala na address. For example, because of the opportunity or the position given to me, nga may ara ko nga nabuligan, abi no nga isa ka person with disability nga naka-avail siya. For example, naka-avail siya sa educational assistance or naka-avail siya sa ginatawag na wheelchair. No, paagi sa amon man nga pag binuligay, na-train siya to be empowered. Kay tsak po ka, as you said, no, the best advocates for us is ourselves. Kay sorry, di ka to true. Tadamo, nagdidi na tabo. Kabe, lahat na hindi ka pwede na tabo sa amon, nga ang mga advocates, the-advocate sa amon, they sometimes think nga they know better. Kabudlay abi, no? Kay siyempre, kalamanan sa amon ng mga persons with disabilities, wala naka-school, or ang sa family lang bala. Kag bisa na, ato amon mismo nga pamilya, ang na siya kay siyempre, Filipino culture is you take care of your own. Para sa ila, dapat sila yung kabalo nga paano kami iburigan, kay dapat responsibilidad na nila. And sometimes sa amo na nga dalayon, bisa na nga mo ng mga support, mga advocates naton, ang ilang pagsuporta, ang choice balak is hindi na matag sa amon kay abi nila. It is their responsibility to also choose for us. So, as you said, no, as the best advocates are also ourselves. Wala mo ko gasaling nga tanan sa amon, think for ourselves. Pero, some of us can. Kag kung wala na natin ang opportunity nga kay halin sang tagadako sila, first bisa amon, kami gidapin na kami sa understood mga cerebral palsy because iban sa amon nagalubag, iban sa amon hindi kahambal, kay ang dila na muscles, tongue is also a muscle. Hindi kahambal. So, abi nila, kay galaway, sa abi na hindi jingle. Tapos, tamad kami magsulat. Tika, sa school, kung wala ka siyang note, di syempre mango ka or sir. So, sa term ko, di bala, wala ka gatoon. Di, imuta ka sa non-graded. Di, that child loses the chance to, nga maka-school siya bala up to high school or college. Kaya syempre, imuta sa non-graded. Nga pwede siya gali pwede siya gali ma-regular school. Yes. So, para sinaamo na bala nga mga cases, madam. So, sakto pag yun nga, kami mismo ang best advocate sa among ourselves. And especially kami na mga can speak for ourselves, can work. So, muna siya. Yes. And I think, Ma'am Bless, no, manami man inikitigin mention ni mo, no, nga sa mga projects nato, no, kinahanglan nga makonsult, kinahanglan hibaluon gid, no, kung ano ang kinahanglanon sang aton persons with disabilities, not only nga nagahatag lang kita sa mga projects sa ila, sa mga programs sa ila, but we need to identify kinahanglanon gid man ini, or we need to ask ourselves, kinahanglan gid man bala ini nila. And it is good to know, no, it is good to hear nga gin-highlight mo ini, no, kay hambaga ni mo wala sang may makabalo sang kinahanglon sang persons with disabilities kundi kamo mismo. So good thing nga na-highlight naton ini, no, and hopefully, no, sa mga organizations and those no mga private institutions nga luyag magbulig sa inyo kabay pa nga i-consult kamo anay. Yes, oo. Pag-sinisagit kay even doctors themselves do not know the outcome of our situation kay bisan na nga bata
nakariska sa ang iyang situation, lain-lain gid ang outcome. Mismo nagit na ang amon advisor sa amon nga Association of Persons with Cerebral Palsy na hambal sa amon nga even though nga hindi kami doktor, ang mas gusto niya kami nag-explain sa amon condition sa mga tao. Oo, hindi kami doktor. Pero ako, isa ka bata, makita ko, especially with my experience sa office sa person to disability and sa federation, lain-lain na nga mga makita mo na pagtulok mo pala, makita mo na nga it's an impression. I'm not saying I can diagnose a child pagkita ko, but I can see an impression because of my experience kasi sa experience sa mga lain-lain ng mga nakikita ko. So, kami, wala man kami gasali nga kami professional in a sense na doktor kami, pero by our experience and our experience sa mga disability, makahambal kami nga may nabalaan kami kung ano ang amon ng mga concerns, anong mga needs. Yes. Ma'am Bless, diri no sa imong tenure no as president sa federation, ano kalawig ini siya kita gin-mention nimo no nga matapos ini siya by May 29. So ano kalawig ini ang imong pagiging presidente sa federation? Yes, so every 3 years ang election. You have the opportunity to be able to hold at any specific siya sa amon sa Federation of Persons with Disability Associations in Illegal City na we can our term is 3 years ma-election liwat and we can hold at least 2 terms per election. So balik example di kung 3 years na ko subong. So if ever abi na ma-elect ako liwat another 2 years daw pwede na siya. Until that lang kay we believe ang pag-goberna mo sa amon nga constitutional bylaw syempre sa tayo pa na sa husband ko si Mark dapat igud kaya nga dapat ang isa ka power hindi lang pag-i-hold sa isa lang katawo kay a very big temptation. Yes. And speaking of Sir Mark, Ma'am Bless, kamusta si Sir Mark Subong no? And you found love dira man no sa ato nga association. Yes. Balikan natin sa dili madugay sa liwat si Ma'am Bless. Yes. Hello, Ma'am Bless. Di sa lipunan di pa api, isinusulong ko. Yes, sige. Ma'am Bless, mabatian ba kami? Sanay, dahil ako Yun. Mga biyang balikan natin sa dili madugay sa liwat si Ma'am Bless. Sige, Ma'am Bless, mabatian mo ba kami? Sige. Kaina mga biyang ginapamangkot natin si Ma'am Bless no kung ano kalawig no ang iyang pagpungko bilang presidente. So according sa iya, naka 3 years na siya no, first term. So hopefully no magansang another pagkit si Ma'am Bless. Sige Ma'am Bless, nagapanabalik si Ma'am Bless sa ato niya Zoom. Sige. Ma'am Bless. Again, for doing that. Kasabong is still employed under the CSWTO. Yun. So, Ma'am Bless, no, ang ini nga aton nga mga kauturan no every time nga makaistorya nimo sila ang aton nga persons with disabilities I know no naga-gather kamo kung kaisa Ma'am Bless no. Kamusta ang ina situation no? Ano ang mga pagpanghangkat as until now no ginapangatubang sa persons with disability diri sa aton sa Iloilo City? Okay, so we have to be frank na sa aton nga system of sa aton nga country, though from national up to the local, we are in this cycle no tagabalik-balik ang aton nga challenges. Kaya nga kaya sa subong ang persons with disabilities are still considered as sa afterthought. Let's be honest, afterthought kami per me. Kay per me lang abi na gusto magsaling pakit abi mo namin ng term mga inclusion, na siya. Pero amo na gani di ba? Ay siguro ang because of our
lack of opportunities in our lives. Dahil sa kalabanan sa amon niya, hindi kami permi bala other people knows best for us. So, kung ang abi nila, they already included us as to they know, as per their own knowledge. Pero as long as hindi kami pamangkot, ginakonsulta, as long as hindi kami pasugtan nga ano bala tawag na hindi bala kay kami daan wala kami abi labot kung ano ang di ba so nga wala kami labot, we want to be gusto namon nga magpakialaman kay kabalo man kami kalabanan man sa amon na may knowledge man no, may capacity man to be contributing person in society. Hindi na yan namon nga ginaobra kay tungod nga may ara kami sa side A or side B. Kami so gusto namon na contribute as persons with disability. So as long as hindi kami makita as such and hindi kami matagaan sang chance nga lantawon abi nga parehasin na no nga ang walaan abi ang aton pagisugo nga society doon nagabalik kita sa welfare. Welfare mode na naman kita sa kadamo sa mga ayuda, sa kadamo sa mga I'm sorry to the SWD, that's part. But you know the word, your office is DSWD, there is a development word there, not just welfare. So kung sige-sigeon ka lang na mentality of welfare, pati kami ng mga person with disability, iban sa amo na lang ng gusto. Mabaton na lang mabaton, kaluluoy na lang po. Kay masapos mo maging kaluluoy, mga yun, palang part ka, tagaan kayo amo na ang problema, tabla sa mendicancy, diba? Kay kaluluoy, kuya mo, tapos gid na niya katama, pero to give me that opportunity to work, to give me that opportunity nga i-lift ko self ko from poverty, do ka budlay wala kay tungod sang amon ang mga mentality. So amo ginanda ko nga challenge sa amon nga grupo kay kami abi no gusto namon, pero ang iban sa amon is ara pa sa inang mentality. And then with the sige sa services nga mo sinabi no, syempre amo na lang na niya gusto ni. Yes. Diba? So, amo kinang ako nga pangangkat, paano natin mabuligan ang aton mga persons with disabilities sa kinalain-lain na lugar, dire sa Sudan and beyond, na to think themselves higher than that. May arali man kami nga mga upod nga, syempre, hindi ka na nagdit na yung mga maligara, nagaigda na sila, nagaigda na sila, hindi sila dahil sila ka ispila, may ara gid na niya. Pero hindi tanan. So para sa amon ng mga pwede, amon na siguro ang nakong pangangkat mo, paano nga kami mismo nga mga leaders na budlayan na ma-convince sa mga other naman yung mga member. Pagdason, because after some COVID, kung isang COVID ang naumpisahan na nga naglapad na tani, nagbalik naman kita tanan nga hindi mo pagwaon sa balay. So kalabanan sa amon na nabila na iban kalabanan sa amon nagbalik nga hindi kami kakitanay. So iban sa amon wala kabalo na naman na we still exist. No, the federation is there. Tapos nag-watak-watak naman kaya ang federation supposedly is the unifying force. Parang kanalain-lain ng grupo the name itself is Federation of Associations. Hindi ang mga membro naman, hindi mga kada isa lang katao, kundi mga kada grupo. Amo na bala, mga nagabinuligay para mas maging mas dako amon tingog. So, amo na siya ang mas nagdako pag nga pangangkat is ang amon nga ability to
gather. Yes. And the oo. Yes, and hopefully blessed no with your leadership no hopefully no kung ma-re-elect ikaw no maka-gather kita sa nga aton man nga persons with disabilities no or mga associations nato no so that they will be represented man no kag mapamatian gid no ang inyong nga tingog. And blessed no antes kita magpadayon no istoryahan naton ang palaabuton ninyo nga event no maga-take lang kita sang short break no makadali lang ma-request na kami no to reconnect no sa amon nga Zoom kag istoryahan naton ang palaabuton nga summit I Am Able nga project no kaupod man ang JCI Iloilo ilang-ilang. Mga biyan magabalik ang programa. Bye-bye ka. This is a public service announcement. Isang paalala mula sa National Telecommunications Commission, National Capital Region o NTC-NCR. Ang kanilang Oplan Contra Tax Scams. Oplan Contra Tax Scams. Binabalaan ng publiko na sakaling kayo ay makatanggap ng kakaibang text messages sa mga di kilalang numero o di kaya ay mga text messages na may kahina-hinalang mga link. Huwag pansinin, huwag pindutin, huwag i-click ang link. Huwag i-click ang link. Ipagbigay alam agad sa NTC website ntc.gov.ph o kaya sumulat sa kanilang email na contratextcam@gmail.com. Sa mga panahong ito, huwag padaya, maging wais na madla. Makibahagi sa Oplan Contra Tax Scam. This is a public service announcement. Public service announcement From PBS, Presidential Broadcast Service, and Radyo Pilipinas. Maging mapanuri, huwag maging biktima. Ito ang karanasan ni Joanna, Elena, at Shona. Sinabi niya sa nanay ko, mabibigyan nila ako ng trabaho. Pwede niya daw akong gawing singer. Sa abroad daw. Doon ako pupunta para magtrabaho. Hindi niya sinabi yung trabaho ay sumayaw ng nakahubad. Kinulong ako kasama ng mga ibang babae at hindi pinakain. Umabot ako ng Singapore. Pinilit naman ako makipagtalik sa mga foreigners. Doon ako nabuntis. 15 years old lang ako noon. Dito sa Pilipinas, 100,000 na bata ay pinapasok sa sex trade. Ang child trafficking ay isang krimen. Mag-report sa Action Line 02-1343. Hindi mo kailangang makita ang mga mukha nila para maramdaman ang takot nila. Isang paalala mula sa ECPAT Philippines, Interagency Council Against Trafficking, PIA at nang himpilang ito. For 53 years, the people suffered from heartless communist terrorists who killed thousands and are killing thousands more. They destroyed families, our youth, and their dreams. There should be accountability for human rights abuses and ISL violations. Our people have had enough of this senseless violence. Thousands have already surrendered for genuine peace and development. Together, victory will be ours. Uy, ako ba yun? Kung tunay kang lalaki, ito ang alak para sa'yo. Ay, ako ba yun? Gusto mong pumutik? Ha? Ako ba yun? Diba duguan ang babaeng nakita sa madilim na eskinita? Hindi ako biktima, manika, produkto. Babae ako. At ako ang magpapasya para sa sarili ko. Ang mensaheng ito ay hatid sa inyo ng Philippine Broadcasting Service at ISIS International Manila. Oras sa Radyo Pilipinas, 1:53 sa hapon. Sige hapon mga biyan, nagapamati ka mo sa programa Babae Ka. Kaupod si Marian Grace Arellana, nag-aton man nga special nga bisita sa bunga hapon, si Ma'am Bleselda Mabilog Espesor. Sige, nagabalik sa aton nga Zoom si Ma'am Bless. Ma'am Bless, this coming Friday and Saturday, may ara nga event ang aton nga JCI Iloilo ilang-ilang. Ano ini siya nga event, Ma'am Bless? Kag pinaginalauman naton nga mga ma-attend. Sabi ng teacher mo yon? Hindi. Sabi ni Lolo yun. So, at the event sa May 30, that is the Worthy Summit, I Am Able or I Am Achieving a Better Life Experience. So, muna sa galang ang ABLT, Achieving a Better Life Experience. So, bali sa inyong summit, no, ang amon nga target participants will be 50
which will come from our different organizations and associations sa FPDAIC or sa Federation of Persons with Disability Associations in the ang amon nga target nga matabo is we will empower our members to know different programs from different agencies. We will be able to come and inform us again, syempre, reiterate sa amon nga may mga kalain-lain mga programa sa ilang mga insya like Population Commission, Commission on Population, PhilHealth, ang CSWD or ang local na CSWD and so forth. So this will enable us also to address our issues sa mga mga programs. Kay amo na gani sa saling naton kay na din wala may mga programs is and then because we syempre hindi kami consulted si Adra nag-aayos ang mga issues and concerns. So manami tani nga mabatian na namo pamatian para nga di bala ma-improve naton ang aton mga programa para sa aton nga mga persons with disabilities. And then sa hapon sina nang nag-decide kami na we will have kay may mga nakita si GDCI may ara sila sa mga nakita nga may ara sila sa mga other projects diba kita sa actually I am past president man ako sa GDCI ilo-ilak na diri ko man actually na develop ang akon nga siguro masalig na to nga desire to serve humanity by sharing our skills, diba, madam? So, diri, may anak ko, nabalaan ko gali sa ila from our board nga may anak kita sa mga projects nga may anak sa mga school. Yes. Nga may mga teachers nga do, may mga challenges sila paano nila bala mas maabuligan ng mga ilang mga students o mga learners nga may disabilities. So, diri kami nag-campaign. Like, sa hapon, hambal na namon, ma-focus kita abi sa ina, sa also parents. Diba? Kay ang ako ng family, especially our parents, syempre, we want the best for our children. And then when our children are challenged, kapit pa ang subong ng millennial parents, lain ang panguna nga daan niya, diba? Lalagin ang training sa atin. So, siyempre, na pala ang tendency is, siyempre, kasala ka. Kung actually, mayo ganit, subong no kay damo na sang pwede katuan. Pero, nibuligan naton ang mga parents, saka itong mga teachers na gusto nga buligyan ng mga kabataan natin. Yes. Na maging, ang amon nga nakita is like my husband si Mark, diba, master's with TED. So we have been doing this even before maghatag sang lecture on how to assist or early ang amon tawag to ni is early detection and early intervention. Mga hindi gina siya sa linggid nga doktor ng mga dapat ng mga terms, kundi kay isa ka ka-teacher, syempre sa ino mauna ng mga estudyante, wala? Ikaw kasi ang una nakakita sa mga something sa mga bata nga, ay, tamo na bala, no? So, at least kung makita mo na bala, mahambalan ng parents. And sometimes, you can also help the parents kasi sometimes na acceptability bala. Acceptance, ang kwan, syempre, amo na bala, mabudlay na sa isa ka sa mga parents natin. So, kita ang mga teachers, kamo ang una nga makabulig sila. Tapos, parents man kay if you don't accept the situation, hindi mo mabulig ang bata mo. Yes, yes. And sometimes naman, sabi mo binabuligan mo bata mo, wala ka kabalo nga by doing things the way you think,
hindi gali mas nakabulig, and we who have experience being a child with disability, mahambalan ka mo naman kung ano ang mga bagay na para makabulig sa iyo. So, muna siya. And also, may ara kita dula sa JCI, may mga brother chapters, sister chapters, and ang atong nga very supportive kita rin sa unang na brother chapter ang JCI Manila. So, they have created this app which they will launch also during that afternoon. And ang sa nga app is the Phoenix app. And dira mapakita nila sa kung paano ang mas makabulig pag sa atong mga kabataan. Kapin pang mga kabataan natin who can communicate. Yes. So, Pres, duha ka adlaw ini siya nga event naton. Ang din-describe ko bago lang is just the first day. Ang the second day is the PWD sensitivity training. So kami sa federation, so develop din siya naman from na-discover naman sa Japan. So sa Japan niya, nagatudlo siya niya, mga hindi PWD. So nagriya sa Iloilo City, ang kinalain natin na kita mismo mga PWD, kita mismo niya ang nagatudlo. Amo na siya ang ito nga PWD sensitivity. Why sensitivity? Kaya na-discover na mo niya. I-drill ko man sa inyo ang mga layi ko, no? Mga loss ko. Those are just loss. I mean, and knowing nga ako na mga layi sa Pilipinas, diba? Taglawan pa na lang na, no? Dami pa sa wala nag-alamot, siya mo na. But if you can feel how I feel, you can see in my shoes, and you will know a little bit about my life, mas ko sa inyo, mag-intindi ko na gambal ko sa inyo, nga kilanlan ko inyo, nga akilanlan ko sa rampang, hindi ang mas maduga nga ako niya pagkapiang, kaya sa, yan na, di ba? Kaya ang lagi ako sa compliance mo, pero pag ikaw nakating, nga itarak ko, itirikon ang tirik sa bana ko, nga nag-wheelchair, no? Or ako, nga may kulang sa balance, or isa ka bata nga budlayan sa mag-intindi, mas mahapos sa inyo, matunon nga angat kilanlan namon. Yes. Pres, before we end, no, unfortunately, wala na kita sang nabilin nga oras man. Ang imo nga invitation sa aton no, nga mga tagpalamati, no? Basi pwede sila maka-join dira, no? Kag, paano sila maka-extend no, sa bulig, paano sila no, bulig man sa aton no, nga association, no? Ano ang mga kinanglanon natin, kag sila pwede makigangot man sa inyo. So, thank you guys sa tanan ng mga listeners, and ang amon nga Federation of Persons with the Disability Association of Iloilo City, wala kami sa office. So, for now, I will give my contact number para mahapos kami ma-contact, and ari lang ako diri. As of the moment, I am currently an employee sa city government on the 6th floor sa SP Secretariat. So, if may ala ka mo sa gusto nga ipabulig or ano, ari ko diri. And then at the same time, since currently ako ang president pa, my phone number is 0981-072-5013. So, you can call me anytime para maka-istorya sa akon kung ano ang mga gusto ipahatag o gusto ibulig sa aming grupo. Kaysa sumbong, wala pa kami sa office. So again, thank you so much for having me, Madam. With this press, no, Madam, maging salamat sa time nga ginhatag mo diri sa amon sa Radyo Pilipinas, no, and hopefully, no, makakita na kita kagakabay pa, no, nga madamo sa mga kauturan naton ang naka-learn something, no, sa aton man nga pag-istoryahanay subong nga hapon. Once again, Ma'am Blaselda, Madam, maging salamat kag maayong hapon sa inyo dira. Good afternoon. Thank you. There you have it, mga biyano, si Ma'am Blaselda Mabilog Espresso, ang aton no nga
presidente sa Federation of Persons with Disability Association sa siyudad sang Iloilo. Sabay pa mga abyan, wala mo kita sang na-learn subong nga hapon. No? I think gusto ko i-emphasize subong nga hapon, no? More than the word inclusive. Ay pa no nga, kaluon gid nato no ang mga key nga mga kinahanglanon sa ating nga persons with disabilities. Ang baga ni Ma'am Bless ka ina no, mi anak kita sa mga existing nga layi. Ang mga layi naga-exist ang inapatuman ini more than that. Nagasabat bala ini no sa kinahanglanon gidman sang aton nga persons with disabilities. Amo na dapat naton nga paminsan, dapat naton no nga hatagan sang pagtamo. Magdesisyon para sa karamihan. So once again, no, kay Ma'am Bless, madamo gid nga salamat. At syempre sa tanan nga mga nagapamati subong nga hapon, madamo gid nga salamat. Thank you man sa ako mga katuwang technical sa studio. Engineer Roy Louie kay ipangal sa mong transmitter. Sir Vermore Aventura. Mga biyan ako na lang gid si Marian Grace Aranyata kag ini ang Babay Ka. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo